So, yun ang ano nun. So, Narinig ko po yung paunang depensa nila when this first came out, ano? At ang sabi nila, ng kampo nila, I don't remember kung sino ang nagsabi, kaya nga confidential kaya tinatago namin yung mga totoong pangalan sa mga pangalang Mary Grace Piatos. Okay, makes sense. Pero kailangan din nila ngayong ilabas. yeah. Yung Tsaka mga- kailangan nila yung ano yan sa COA. Pag hiningi ng COA yan, kailangan ipakita mo. Dahil ano pang purpose kung bakit may mga ganong parameters? Bakit pa kailangan ilagay sa bold kung puro peke lang naman ang ilalagay mo dyan? Ayun. Well, Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Umaga. saan po ba nakasulat yung, yung definition of confidential funds? Well, we have to distinguish muna. Ano yung difference ng confidential sa intelligence fund? Tsaka discretionary. Kaya, Oo. yung ano kasi, yung intelligence fund, ito yung ginagamit sa military. Diba? Yung confidential pagka private. Okay. So yung mga LGU, mga department na hindi naman sila categorize as mga military. Okay. So yun ang pinagkaiba ng dalawang yan. But yung paggamit, halos the same. Tsaka yung mga kung paano sila ginagawa. Diba? And it all falls under discretionary. O iba pa yung... Iba yung discretionary. Oh, ano naman Yeah, po yun? kasi ito yung purpose nito yung confidential tsaka intelligence. For purpose nito yung yung pagtitik-tik, pagkukuha ng mga information, di ba? Intelligence purposes ito. Kaya lang ang distinction lang nito is yung isa pag mga military, yung isa pag civilian ang gumagamit. Okay. So yung sinasabi nating discretionary, iba naman 'yon. So iba pa 'yon. Wala yung kinalaman dito, iba namang purpose 'yon. Saan nga po nakasulat lahat yan? Well, I think dun saan yan, sa mga COA, meron kasing yan yung circular. Aha. Pati yung paggamit nila at saka kung paano sila i-handle. So may nakalagay dun. Okay. So, naintindihan mo? Saka usually sa appropriations din yan, no, sir? Talagang ina-appropriate na sa budget. Like for din, example oo. dito, sa confidential fund, ang paggamit yan, ina-allow naman yung paggamit ng pseudonym o mga aliases, di ba? Pero, yung counterpart nito na totoong pangalan, dapat yan, it should be placed in a sealed envelope. Tapos nakalagay sa likod confidential, at ito, ilalagay pa ito doon sa vault. Okay. Naka-bold pa, nandoon yung talagang pangalan. So pag sinabi mong, let's say for example, Mary Grace Piatos, ano talaga yung totoong pangalan na ito? Pwedeng si Joel Chua. Yun ang totoong pangalan niya. So yun ang nun. So, Narinig ko po yung paunang depensa nila when this first came out, ano? At ang sabi nila, ng kampo nila, I don't remember kung sino ang nagsabi, kaya nga confidential kaya tinatago namin yung mga totoong pangalan sa mga pangalang Mary Grace Piatos. Okay, makes sense. Pero kailangan din nila ngayong ilabas. yeah. Yung Tsaka mga- kailangan nila yung yan sa COA. Pag hiningi ng COA yan, kailangan ipakita mo. Dahil ano pang purpose kung bakit may mga ganong parameters? Bakit pa kailangan ilagay sa bold kung puro peke lang naman ang ilalagay mo dyan? Ayun. Well, kailangan pa nilang patunayan na tunay. Yeah, Kasi, definitely. kasi ang hinala nga talaga ng tao, peke. Yes. Dahil sa mga pangalang ito. Bakit ito lumobo sa termino ni Vice President Sara Duterte kumpara sa dating mga nanilbihang vice-presidente? Kasi ayan si Kabayan, kano yan? 6.5? 6.59, yes. Okay. And then VP Gingona 5 million, VP Jejomar Binay naging 6, VP Lenny Robredo 0, at naging 500 million kay VP Sara Duterte noong 2023. Plus 125 million. Yes, so 625. Bakit sa palagay po ninyo ang laki ng Sa ngayon diferensya? kasi, sa present na natin, walang distinction kahit saan po pwede mong ilagay Oo. Diba? Kaya nga naghaing tayo sa Kamara, nagpasa tayo ng legislation na ilimit ito doon lamang sa mga ahensya o sa mga departamento na dapat may kinalaman sa peace and order, national security, like for example, defense, diba? Definitely, yung mga LGU, mga executive dyan, mayor, governor, yan, allowed dyan. Diba? Yung presidente, lalo na yung presidente, dahil ito yung commander-in-chief ng For ating peace and bansa. order and Peace and security. order and national security. Yes. Pero yung mga ahensya na wala namang kinalaman, like for example, DepEd,
ano naman kinalaman nito sa security? Oo Kasi nga yung paggamit nga nito is yung for intelligence purposes eh. Yan yung yan yung mga patago na hindi dapat nalalaman ng marami. Yes. Intelligence eh. So kailangan covert. no? Kaya nga naglalagay ng mga pseudonym para hindi kasi to protect din yung asset nila. 'Di ba? Kaya normal 'yon. Tapos pag makikita mo may mga rental ng safe houses kung saan nila itatago yung mga asset nila. Ayun. 'Di ba? So dito kasi nakita rin natin nung sinuri natin yung mga voucher na ipinresenta. Meron silang mga voucher dito na 1 million na rental in just 11 days. So ang tanong, walang details. Anong klaseng Anong klaseng safe house ito? Actually hindi nga 11 days yung 4 days lang yun eh. Parang narinig ko kagabi, 24 hours lang. Hindi, yung Ay, sinasabing iba pa yun. 24 hours, Oo. ito yung dinisburse yung 125 Yung million. 125 million. Kung paano nila inubuos, di ba? Pero yung sinasabi ko nga dito, ito yung sa mga acknowledgement receipt na wala namang details. Okay. Nakalagay lang 1 million rental of safe houses. So anong rental of safe house, di ba? So Okay. saan? Ang dami Anong kong- klaseng safe house yun? Tapos ba't ganito ka, 4 na araw lang 1 million? Anong klaseng Mas mahal pa sa pinakamahal na resort. Diba? Pag mag-renta ka sa mga mahal na resort. Correct. Diba? Ang dami kong tanong, ikaw muna. Oo. Kaya ang kahapon, Kong Joel, ano ang na-establish ng prosecution sa pag-testify ng taga-Land Bank? Well, yung kahapon, ito yung pinagmulan eh. Diba? So, kahapon na-establish natin na yung pera, number 1, public fund. Dahil galing sa National Treasury. Okay? Pera ninyo. Number 2, na yung pera, withdraw in cold cash. Sa OBP, 125 million. At doon naman, sa DepEd, 37.5 million. Sa OBP, 4 na beses. Sa sa DepEd, 3 beses. Sa OBP, ang tumanggap yung SDO, si Miss Gina Acosta. Doon naman sa kabila naman, SDO rin ng DepEd, si Fajarda. Okay. SDO, Special Disbursing Disbursing Officer. So silang, kasi ang may tangan nito, 2 lang dapat ang in charge dyan, no? Unang-una yung head ng agency, which is si BP. Pangalawa, yung SDO. Doon naman sa kabila, yung secretary ng DepEd, which is si BP pa rin. At pangalawa, yung SDO, si Edward Fajarda. Yung SDO, sir, papatawag din ho ba? sa Yes, witness stand? kasama sila sa mga testigo. But for next week, ang nakasalang sa atin, yung 2 COA. 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 Commission on Audit. Alright. So, ito po bang paglabas ng una ninyong testigo, ito po nga mula sa Land Bank. So, she mentioned that it was an unusual transaction. Unusual. So, malinaw na po ba yung unusual? Is that enough, even if it is not illegal? Well, kasi ang sinasabi nila kaya unusual dahil ito yung first time na nag-withdraw in cold cash ng ganito kalaking amount, 'di ba? Ang departamentong 'to. 'Di ba? So kasi may mga malalaki silang transactions dito pero cheque, 'di ba? Like dito sa departamentong 'to, siyempre alam naman natin ngayon ang ginagamitan ng mga department puro mga ATM na 'yan eh pag magpapasweldo, 'di ba? So hindi mo naman kailangan maglabas ng malaking cash. Pero dito cold cash, 125, kaya unusual siya. Okay, so yun na nga, unusual. Paano po yun? So, kailangan pa of course, that's the first step. Kailangan 2-3 steps para mapatunayan na yung pinaggamitan ay hindi isiniwalat, walang transparency, o kaya illegal yung pinaggamitan. So, ngayon kasi, ang napatunayan natin kahapon, inilabas na yung pera. Yes, So, ngayon, nasa kamay na nila. O ngayon, ang susunod na ipepresenta natin COA. Dahil ito naman yung paano ginamit. Ayun. Paano niliquidate. Saan dinala. So, yun naman yung susunod. So, yung confidential funds ba, ano ba yan? Sky's the limit? Bakit ganun? Yung ibang mga busy, Fine. sa bagay, si
former Vice President Leni Robredo, hindi talaga dinisbursan yun. Oo. Hindi sila magkasundo ng kanyang presidente Opposition noon. siya noon, Oo. Kung titingnan mo, no, yung history, yung pattern ng ating Vice President, nung siya ay mayor ng Davao, lumobo rin yung kanilang confidential fund nung siya ang mayor. So, dito, dinala rin niya nung siya ay VP. Surprisingly dito, lobo rin. So kaya nga, is it there's no limit? If you request for it will be granted? Well, dito, lumalabas. Ganun ng... Wala pong nakasulat sa batas na hanggang dito ka lang ha. Who is the approving body? well, ang alam ko sa mga LGU, no, may mga ano yan may mga let's say 5% ganito for this, di ba? For disaster, may limit yan may mga percentage yan So Okay. dito hindi ako sure kung Ano ano, yung yung limitasyon? limit sa kanya. But who is the approving body? Is it the president? Ano yan? Siyempre, unang-una ipopropose ng mismong agency, yung OBP at saka ng ng DepEd. Sila naman magpo-propose. Ipapasa nila yan sa DBM. DBM. So, pagdating sa DBM, ipapasa yan sa Congress at saka sa Senate for budget approval. Okay. But normally yan kasi, by tradition, ang pondo ng presidente at pondo ng vice president, normally by tradition, hindi yan masyadong ini-scrutinize. Courtesy ang tawag doon, courtesya, 'di ba? Okay. Kaya lang nagkaroon dito ng issue dahil if I remember it correctly, during that time, yung mga makabayan, they questioned it already. They were asking for the audit report. Dito nga, siguro nakita na nila ito. So, it was during the time na nung 2024. Oo, budget So, budget hearing or 2023, hindi ko maano si Congresswoman Franz Castro yata yun. Oo. So, kinukulit niya yung COA. Kaya naglabasan to dahil para isang taon niya yata itong hinihingi. Okay. So, nung lumabas, ayun na, biglang nasiwalat na ganito pala yung So if people want the president to also be transparent about his confidential funds, pwede rin namin i-demand yun. Yeah, pwede Ayun, naman. pwede rin. Pero kasi ang pinagkaiba ng presidente at saka ng vice, yung presidente, commander-in-chief yan. Siya talagang in charge. Yung purpose, yung position niya, talagang kailangan niya ng confidential fund or intelligence fund, di ba? Kasi being the commander-in-chief, siya rin ang in charge sa ating PNP. Siya ang may hawak ng defense. Lahat naman yung mga nakaupo dyan, puro mga alter ego lang ng ating presidente. Unlike the vice president, ano ba trabaho ng vice president? Hindi naman siya ang, kumbaga yung opisina niya, wala namang ganitong Parang first runner-up trabaho. sa Miss Universe. Spare time Diba? nga sabi nga nila, di ba? Kung wala na ang Hindi kasi most of the Winner. functions of Miss Universe, si Miss Universe. Si first runner-up, pagka nabaldado lang si Miss Universe. Okay. Sila Lalo na naman yung DepEd. Ano ang Ano ang Purpose. Purpose Oo. nun, di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.